Isang environmental watchdog at child advocate group nagbabala laban sa mga laruang maaaring maging banta sa kalusugan ng mga bata, lalo na ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. Ang ulat mula kay Ara Perez. Ngayong papalapit na ang Kapaskuhan, patok na panregalo ang mga laruan para sa mga bata at maging sa mga ika nga ay kids at heart. Ngunit babala ng Eco Waste Coalition, hindi lahat ng laruan ay ligtas at angkop para sa lahat. Sa ginawang pagsusuri ng grupo at mga eksperto sa isang shopping mall sa Maynila, natuklasan nilang may mga laruan pa ring nakalulusot ng walang lehitimong license plate at walang tamang tanda ng chemical components. Mayroon ding mga laruang umaabot sa 4,000 parts per million o ppm ng lead, sobra sa itinakdang 90 ppm ng lead kada laruan. Ayon sa toxicologist na si Dr. Visitacion Antonio, ang mga ganitong klase ng laruan ay maaaring magdulot ng mababang IQ, anemia, pagkabansot at paghina ng pandinig. Base sa batas sa ilalim ng Food and Drug Administration, ang manufacturers na mapatutunayang gumagamit ng mapaminsalang kemikal sa laruan ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at magmulta ng hanggang sa ₱250,000. Bilang NGO, walang mandatong Eco Waste Coalition upang direktang manghuli sa mga lumalabag dito. Kaya naman pinili nitong manawagan sa pamahalaan na maging mas strikto sa regulasyon ng mga laruang ginagawa at pumapasok sa bansa. Hinimok din ng grupo ang consumers na maging mapanuri at isaalang-alang ang kaligtasan bago tumangkilik sa mga produkto, anuman ang tatak nito. Sa kanilang level pa lang, maiwasan na yung pamimili ng mga ganitong produkto na mataas sa tingga. Ito ay choice . So nasa atin yung mga consumer. Sana umaabot sa kanila yung ganitong klaseng gabay para mas sabi nga kung ito ay napapakinggan natin, ito ay naririnig natin, mas gamitin natin yon, i-assert natin yung ating karapatan para sa mga ligtas na ganit na produkto katulad nito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.